Okay, so this is now the third recording for The Boys After What? Dark. That's crazy. For this session, we have Albrix Hungariano Urbano. Pardon my French, hindi ko alam bigkasin. Thank you for having me. Uy. So for this podcast, pwede nga pala ang Filipino and English, or Taglish, or kahit ano man. Maghintay ka sa episode ni Vem, baka mag-Chinese siya. Oh no. That's crazy. It's Okay. gonna be racist. So, sinastart off ko ang aking mga sessions with a question. What is your most memorable dorm experience? A very hard question indeed. Oh, that is true. But something that can't be top off is the World Series of Poker Oh. edition. It's where putang na Tagalog na ako. It's where everybody Tapos nagigil ka. it's where everybody put on their poker face and just battle it out to see the ultimate pokers of the dorm. Yes, the best poker champion. With no money involved. With no money involved. With This no is pure money skill, involved. pure intelligence, pure grit and compassion and integrity. And fun fact about that, both of the speakers right now made the podium. Yeah, made that is the true. That podium. is true. Oh We my are both the goodness. podium Oh, in the World Series of Poker. That's crazy. That's crazy. So, Albrix Hungariano, what would you say is one of your favorite activity in the dorm? My favorite activity in the dorm is, of course, a poker. Oh, yes. The Ako- fun-filled, no money involved, No money involved. No money involved. integrity, and fun. But, Albrix Hungariano, may mga times na pag pumasok ako sa dorm mo, maririnig na lang kitang belting out an amazing piece. A beautiful, amazing piece. What can you say about your singing per se? Per slaps? My singing per se is it's something that I don't think I'm really good at. Whoa. To be honest, I think I have a decent voice, but the thing that makes me Good. sing more Oh, or yes, yes. maybe good on Ah. other people's ears is putang ina mag-Tagalog Oh, na lang ako. mag-Tagalog ka nga lang. Siguro yung thing na nakakapag sa tingin ng tao is magaling ako dahil ewan. Yung technique, ganun. Oh, Oh, parang inaaral kasi. ninaaral ko talaga yung Tsaka song. pinili, hinasa, Oh, di ba? sige. Pero let's get on to that later. Okay. You know, we talked about your dorm experience. And, maalala ko lang, nung grade 7, extern ka. Diba? At saka nung unti rin nung grade 10. How was that like? Kasi, diba, first time ko maka-interview na hindi dormer at first. Yeah. Ikaw lang sa history ng Pisay. From extern to intern. How was extern life? It's sad. Sobrang sad niya. Like, not even a question. Kasi like, imagine, magigising ka ng 4 o'clock in the morning para mag-prepare. Tapos pupunta ka sa Pisay ng around 7. Tapos malilate ka pa pagdating mo. Kasi malayo yung travel. Tapos after ng long day at Pisay, mag-aaral ka. Puta, magbabiyahe ka ulit pa uwi ng mga 45 minutes. So like, sobrang nakaka-burnout. Pero compared sa dorm pre, na parang unlimited sleepover. Parang sobrang, ewan, Yun sobrang ang laki nang nami-miss out ng mga externs. Diba? Para sa Parang akin. unlimited, yun nga yung sinabi mo na unlimited sleepover. Ganun talaga yung parang best description mo eh. Na parang anytime punta ka lang sa isang room tapos mag-sleepover ka doon, di ba? Mga parang ganun. Pero, ayun, like, how about you sa school? Kasi parang may stigma na pag kunwari extern na sila na agad yung pinapabili mo. Kamusta yun? Kamusta yun? Ewan, pero medyo hindi ko na experience yun kasi medyo hindi talaga ako mapagkakatiwalaan sa mga ganyang bagay. Kaya, pero, pag titignan mo nga sa perspective ng iba, medyo, ayun, parang may extra responsibility Oo na nga. sila. Kahit sobrang
based sa na-experience ko, kahit sobrang hirap na ng extern experience in itself. Kaya yun, like, the fact na wala namang reason, ay wala namang choice yung iba. Like, ikaw lang naman talaga yung tanging option and wala ka rin namang choice kasi nakasalalay nga sa'yo. Kasi ikaw lang makakabili bago lumalas dito sa dorm. Pero mukhang panay cons tayo about externism. Ano masasabi mo mga pros ng externism? Siyempre, masarap yung ulam, di ba? Oh, yun Lutong bahay. Lutong bahay. Tsaka, every day. Oh, every day. Tsaka, ayun, siyempre makakasama mo yung pamilya mo. And, yun lang, masarap yung ulam. Yun lang talaga. Ako naman, pre, isa ko maisip na feel ko wala sa dorm na meron sa externism. Like yung pwede ka lumabas. Oo. Like, yung medyo double-edged sword yun kasi yun nga, napipilitan ka mapabili ng sa others and ganito, ganyan. Pero yun, like, pre, kung gusto mo mag-Jollibee ka. Pero parang wala kasing ganun na time, no? Pagka uwi mo mga 5 o'clock na. 5 o'clock na, tapos pagod ka pa. Sa bahay ka na lang So, weekend lang din. Pero, ano yun, pre, like, kasi ako medyo super duper mabilis yung transition ko kasi diba nung considered extern ako nung elementary, diba? Tapos biglang magiging dito na sa dorm. So, parang hindi ko na masyadong maisip yung difference kasi biglaan. Ikaw, pre, parang ano yung difference talaga niya ng extern at saka intern? Mapapansin mo talaga sa umpisa kasi syempre nasanay ka sa ganung setup, uuwi ka na lang tapos ayun, parang meron siyang routine. Pero kapag ka nasa dorm ka, feeling ko medyo mas nawawala yung routine na yun. Tapos medyo ikaw na yung bahala sa sarili mo basically. Like hindi mo na kailangan sumabay sa routine na sineset ng parents mo or routine na sanay ka nung buong buhay mo. More like, kapag nasa dorm ka, ikaw na yung gagawa ng sarili mong routine, which is maybe a good thing or maybe a bad thing para sa ibang mga tao. Parang na-force ka na maging independent, diba? Tsaka yun rin, feel ko yung parang nakikita natin sa iba na hindi nila masyadong nagagawa ng maayos. For example, yung hindi mo sila makitang maaliwala sa mga dormers na hindi mo kang maaliwalas, yung mga may amoy, yung mga ganito, ganyan. So parang, yun yung feel ko double-edged sword ng pagiging intern. Kasi, feel ko dun rin mga natatakot yung mga parents Kasi, yun nga, ipapabayaan nila yung anak nila. Pero yun nga yung weird kasi diba, grade 7 pa lang, sobrang bata mo nun. Tapos, mapapapilitan ka talagang magising na kailangan mo kumain, mag-ayos, maglagay ng deodorant, ganito, ganyan. Hindi mo naman yun iniisip nung elementary ka, diba? So, laking change lang. Kasi elementary, gagawin mong independent. Oo, diba? Parang, sobrang, usually college ang mga nagdo-dorm So, the fact na grade 7 ka pa lang is nag-dorm ka na. Kaya maraming maamoy dito. Dahil doon siguro. Yun nga, hindi na sila nag-improve. Pero may mga makikita ka rin naman na nung grade 7, may amoy. Pero ngayon wala na. Diba? So, yun rin yung magandang development Pero ikaw, nakalagay dito, which one is better? Pero, parang no debate. Masarap man yung ulam sa bahay. Hindi mababawi yan ng pagka-burned out ko everyday. Tsaka, isa pang pinakamalaking thing is, usually, kapag extern ka, tapos, ang dami mong nami-miss out na, kunyari may things na nangyari sa mga ibang tao. And, ayun lang, magma-wonder ka lang kung ano ba yung thing nila kasi they got so much thing going on with their lives. Tapos, ayun, you're just a FOMO. teeny bitty part of it. Grabe yung FOMO. Grabe yung FOMO pag extern ka. Like, kasi kunwari, i-share natin lahat ng ginagawa natin dito sa dorm, tas extern ako. Oy, mafo-FOMO ako! Pero maganda rin kasi na yun nga, nasa bahay ka. Ang laking bagay rin nun na nakikita mo yung parents mo palagi, ganito, ganyan. Kasi yun nga yung pinag-usapan namin ni Isaac kanina na parang isipin mo yan na like theoretically speaking,
yung time mo dito sa dorm, more time kaysa sa bahay nyo kapag dormer ka. Kasi, like yung school time tas yung sa iba pa, kunwari si Zach, taga Sanchez Mira pa siya. So, parang most of the time, dito lang talaga siya sa dorm, hindi pa siya umuwi sa bahay. So, ayun, yun rin siguro. Ayun, parang nagkakaroon lang ng less time for, syempre, sa pamilya mo. Tsaka sinasabi nila is, ganyan ka lang din naman, like, usually, pagka college or later on in life, lalayo ka lang din naman sa pamilya mo. Pero, high school ka pa lang, bata ka pa. So, like, sana mas maganda kung na-spend mo yung time na yun kasama yung pamilya mo. Yun nga, pre. Like, ako personally, gusto ko umuwi. Honestly, I love umuwi kasi parang, yun nga, sinusulit mo na yung time mo sa nakasama parents mo. Kasi isipin mo yan, parang sa atin, especially sa atin, ng mga Pisayers, let's say, pagka-graduate natin dito sa Pisay, medyo automatically given. Big 4 yung choices mo, di ba? Big 4, yung mga other, basta hindi sa bahay nyo. Like, hindi malapit. So, parang after nun, o di ba, let's say sa college na, mga once every 2 months ka na lang uuwi, or once every month ka na lang uuwi. Tapos after college mo pa, maghahanap ka na ng trabaho mo. O, saan ka pa maghahanap ng trabaho mo? Big 4 ka na-graduate. Diba? O, doon lang rin sa Manila. O, pag mag-aaral ka na ulit para sa trabaho mo, ganito, ganyan, mag-aayos ka na para sa trabaho mo, mas rarely ka na ulit, uuwi. So, parang, nung naisip ko yun, like, automatic na nasa isip ko, given the chance na pwedeng umuwi, uuwi ako. At saka, syempre, taga Santiago naman ako, sa malapit lang. Ikaw kasi, pre, parang kailangan mo pa kailangan mo pa kasi mag-aeroplano. Mag-aeroplano, Medyo mahirap yung decision. Medyo mahirap yun. Pero yun nga, feel ko like, as a person na hindi gaanong nag-spend time with family kasi nga, ganun, nasa dorm setup tayo. Feel ko, mas maganda na sulitin natin yung moments natin with our family. Diba? Before na, ayun, medyo dire-diretso na kasi medyo talaga busy ka buhay na sa natin, mga things. Kasi syempre kailangan mo namang mag-focus sa sarili mo, sa career mo, diba? Kaya, ayun, that free time you get, maganda kung meron ka namang mabigay sa family mo. Ganun. Totoo. Ikaw, remember, what is your most, change question na tayo, change topic na. What is your most memorable experience here in Pisay? Here in Pisay? To be honest, pre. Yung okay, ang corny and ang cheesy para like. Sige. Yung time na nag-perform kami ni Alice sa stage. Yung Christmas ba yan? Hindi ko maalala. Alam mo yung top 5 nung grade 10? Ay, oo! Yun, pre. Yun. Basta yun yung sa music. Oo, yung sa music. Grabe. Yun, nag-practice kami ng sobrang tagal. Tapos crush ko siya nun that time. Uy. Tapos nung nag-perform na kami, after nung performance namin, which is decent naman. Maganda. Hinag niya ako, pre. Oh my goodness. Tapos it's a spark. Nung hinag niya ako, oh my goodness. Uy. Feel ko may chance ako. Oh my gosh. Before pa? Before yung playlist nyo? Oh my goodness. Oh my goodness. Memorable. Ultimate memorable. Feel ko dadalhin ko yung memory na yun for the rest of my life. Uy, totoo yun. Pero, paano yun, pre? Like, yung mga performances mo. Ikaw, ako personally kasi, for me, yung first performance mo na maalala ko yung sa super duper legendary amazing Datu 2023 choral competition. Oh my goodness. I'm part of the dream team right there. The dream team. The Dumbele. I think that team set the meta for a new set of choral pieces. It's a new era for choral because of that. I agree. But,
your performance with Alice, your performance with the Dream Team, the GOAT, Yes. the #1 best choral competition, no doubt. How was it like? Going up in the stage. It's very nerve-wracking. Whoa. The fact that the people are there to only listen to you, and yun lang yung basically reason nila. Ay, yun lang yung gagawin nila. Yun lang yung gagawin nila. Makikinig lang sila sa'yo. So like, bawal ka mag-fuck up. Tapos, yung kaba na yun is, hindi talaga mawawala yun eh. Maraming times ako nag-perform, even outside Pisay. Talagang nandun talaga yung kaba. Kakabahan ka. Pero, once na narinig mo yung boses mo, and yun lang, pag narinig mo yung boses mo, and na-realize mo na medyo okay naman talaga yung boses mo, and feel mo, it's good enough for them to allot their time para makinig sa'yo. Mawawala yung kaba mid-performance, and hopefully ma-rap mo yung things in a nice way. Tapos ayun, yun lang yun. Mawawala yung kaba basically. Paano ba yung routine mo, pre? Let's say before ka pumasok sa stage, paano gagawin mo? Wala, ikot lang ako, magpapanik ako, ganun. Tapos like, pagka about time na magpa-perform ka, hinga ka ng malalim, syempre. Tapos, ayun, kakanta ka. Siguro mga first 10 seconds, talagang ramdam mo yung nanginginig ka ngayon. Tibok ng puso mo. Pero, after nun, gradually siyang bababa hanggang kumakanta ka na lang. Hindi mo na iniisip yung mga tao na nasa harap mo. Pero syempre, iba yun sa lahat ng performers, syempre. Meron yung mga tao na talagang kinakabahan talaga. Yun, sobrang laki ng pressure sa isip nila. Parang nilalabanan mo na lang yung kaba mo dun. Meron pa rin at meron. Pero need mo lang talaga ng confidence. Yun lang. Yun nga, pre. Di ba, syempre, different ang setting ng, let's say, duet sa group performance. Being na group performance yung first performance mo ever dito sa Pisay, paano yun? Like, paano yun shinape yung pag-perform mo in the future? Kasi syempre may experience ka dun. Ano yung na-take in mo? Para sa akin, like, para sa sarili mo, pagka as a performer sa sarili mo, like, wala masyadong nababago yung choral. Para sa akin, at least. Kasi, kakanta ka lang din naman. Tapos, like yung degree ng kaba mo sa choral at saka sa, let's say, pag mag-isa ka kumanta. Same lang. Same lang. Kasi, although given na hindi mabibigyan ng focus yung boses mo. Kasi madami. The fact na nag-work hard ka rin, tapos mas maraming people na nag-work hard, tapos kunyari, sumablay ka, mas parang ma-jeopardize yung buong team. Diba? Yun yung dagdag, pre. Yun yung equalizer. Yun yung equalizer niya. Na parang, pag nag-fuck up ako, yung buong team ko na yung fuck up. Although hindi masyadong rinig, yun yung mga inaabangan ng judges. Yun usually yung mga inaabangan ng judges na mga mali. Kaya doon sila nag-adjust ng scores, ganun. And sobrang pangit naman, di ba? Kung ikaw yung reason kung ba't bumagsak yung 30 people team. Kaya yun, same lang yung degree ng kaba para sa akin. Pero, ang maganda kasi sa choral is, kunyari meron kayong mga na-practice na pieces together. Biglang kakanta yung isa. Tapos tutuloy nung isa. Tapos full-on harmony lang kayo na tuloy-tuloy na kumakanta after nun. Like, sobrang magical lang nun para sa akin. May mga story ka ba sa performances mo? Like, kahit anong performance? Anong story na nag-stay sa'yo? Before, after, ano? Siguro nung Debo ni Pia. Ang dami naming songs na pinapare nun. Tapos, sobrang pinag-effortan talaga namin. Tapos, nung nandun na kami sa venue, nag-perform kami. Tapos, meron lang bata sa harap. Bigla siyang humarap sa amin. Tapos nakikinig lang siya, pumapalakpak siya. Tapos, alam mo yun, parang real fan. Parang real fan. First time ko makakita ng ganun. Tapos like, parang nakaka-proud lang na, parang meron kang
kahit pa paano na hindi siya napilitan. Hindi siya napilitan. Kasi like, kunwari dito sa Pisay andun kayo lahat talaga sa gym. Lahat kayo nakatingin dapat sa stage kasi yun yung dapat nyo gawin. Siya, alam mong bata inosente. 2 bata umarap sa amin tapos pumapalakpak. Nagigita-gitara kunyari sa hangin. Tapos like, ayun. Like, medyo sobrang fulfilling lang na may nakaka-appreciate sa'yo genuinely yun, nag-pay off yung efforts mo basically. Tapos, ayun, nakakataba lang ng puso. Kasi yung mga bata talaga sila yung best critic kasi hindi sila magsisinungaling sa'yo. Hindi nga sila magsisinungaling. Hindi sila makikinig kung pangit, diba? Ayun. Ano pa? Paano ganun pre? Ano yung number 1 mo talaga? Na parang, yan, sorry. Ano yung difference for you ng isang competition at saka performance? Like, let's say, magper-perform lang kayo sa ValenCon or magper-perform kayo sa isang competition. Para sa akin, Walang difference. Walang difference. Kasi, kahit judge pa yan or usually walang difference ang judge sa audience kasi you have to do your best either way. So ayun, like kung sa kaba factor parehas lang kasi ayaw mo sayangin yung oras nila, ayaw mo lang namang matalo sa kapag competition, di ba? Pero ayun, same lang, you have to do your best either way kaya yung kaba nandun pa rin kahit anong mangyari. Kung ano naman, sa performance naman, syempre, pag practice, usually pinaglalaanan ng oras ang competitions. Pero in the end of the day, kapag nag-perform ka na, nandun ka sa stage, you have to do your best. Kaya, ganun lang din. Same lang din siya. Basta nasa stage ka. Ikaw yung focus. Pero ikaw, pre, do you think you were a born performer? Hindi. I don't think so. Ba, nung let's say, nung elementary days ka ba? Timid ka ba? Like, reserved ka ba? Or doon pa lang Nung elementary, medyo, hindi ko masabi na born a performer ako. More like, nangyari lang yung mga instances na napunta ako sa ganung situation. Kaya, nasanay ako sa ganun. Kasi like, nung LM pa lang is, ayun, medyo kumakanta-kanta. Sumisinging contest na ako. Sumasali ako sa mga ganun. Like kapag ka mayroong alam mo yung soloist pre kapag ka may mga mass. Ganun kinukuha ko sa mga ganun. Ikaw yung nagsasoloist. Usually dalawa kami ng classmate ko na si Isabelle, shout out. Tapos yun. Parang set of instances lang na napipilitan ako pumunta. Tapos ayun. Parang lumaki na ako na ganun na pwede naman pala, kaya naman pala. Kanina pre na-mention mo na you think that you're not a singer. Paano ka ba nag-start na maging so quote-unquote singer? To be ito pre. Like yung pamilya ko kasi magaling kumanta lahat. Ay, totoo! Shout out Azo. Azo Musica, Bittersweet Productions. Pre, magagaling talaga kumanta. Mama ko, ate ko. Ate ko, pinakamagandang boses sa amin. Tapos, si Kuya. Shout out. Pati yung extended family ko, like yung mga tita ko, ganun. Halimaw sa karaoke. Mamo sa karaoke, pre. Mamaw. Kaya sa tingin ko, hindi maganda yung boses ko. Kasi nung bata ako. You're surrounded by greatness. I'm surrounded by greatness. Tsaka like, binabash ako ng ate ko, pre, nung bata ako. Tapos, ayun. Parang, hindi ako magaling sa tingin ko kasi, ayun lang, like, naririnig ko yung mga tao, tapos kino-compare ko yung sarili ko. Tapos parang kalayo. Parang ang layo, alam mo kasi yun nga kasi parang sila yung idol mo, diba? Pero, ayun pre, sino for you yung idol mo? In, like, mga people na kilala ko ba, or sige, 2 categories. People na kilala mo at saka yung singer, for example, na performer na kilala mo. Nag-struck talaga sa'yo. Okay. So, yung kilala ko na performer, more like, performer. Kilala kong performer is siguro yung ate ko, pre.
Ay songwrist ba talaga siya, pre? Hindi siya yung hidden na halimaw lang sa karaoke? Hindi siya hidden na halimaw lang sa karaoke. Like, competition talaga. Competition singer siya. Like, kapag ka merong contest sa mga pa-school, ganun, pa-barangay, ganun, like, sumasabak siya. Tapos yun, usually naman, nanalo siya. Kaya like, alam mo yun, like, kita mo na magaling talaga siya. Tapos naririnig mo rin siya na nagpo-practice, ganun. Tapos maganda talaga. Ikaw, pre, paano ka naman... Sa kanya din ako, add ko lang na sa kanya din ako natuto kumanta. Yun palang tatanungin ko, pre. Like, paano ka nag-start off na mag-practice? Kasi, di ba, ngayon, syempre, hindi ka ganyan kagaling noon. Diba? Kasi, nung bata ko, kanta-kanta lang sa video, ganun. Tapos, like, ayun, usually binabash ako ng ate ko na pangit daw yung pagkanta ko, ganun. Tapos, ayun, medyo ini-imitate ko lang yung way ng pagkanta niya hanggang sa nalaman ko yung tamang way ng pagkanta na kahit hindi ko na ini-imitate yung way ng pagkanta niya, alam ko pa rin yung tamang pagkanta. Usually, ang dami ko naririnig na mga tao, ang gaganda ng boses. Sobrang gaganda ng boses, pero sintonado. Yun yung pinakauna mong thing na kailangan i-overcome kapag gusto mong kumanta. Kasi, sintonado yun yung pinaka worst na gagawin ng isang singer maging sintonado. Kasi, you're not singing it right. Like, iba, hindi mo kinakanta yung actual song kapag sintonado ka. Saan din pre yung skill? Let's say yung pag nagre-riff ka, nagro-run ka. Feel ko. Nasa sintonado pa rin ba yan, pre? Or... Hindi. Dagdag na lang yan. Kung nagre-riff and runs ka, like, ang ganda. Like, sobrang ganda ng riffs and runs. Pero minsan kasi, dahil nagre-riffs and runs ka, hindi man usually, pero sometimes, nagiging sintonado ka na dahil sa pa-change ka nga lang note. And feel ko, need mo nang i-master ng isang singer kung paano nila i-control yung key bago nila sanayin yung riffs and runs. Kasi yung riffs and runs, pampaganda lang yan ng song. Anong gagawin mo kung hindi mo naman talaga ina-execute ng maayos yung song, tapos marami kang accessories na nilalagay, diba? Sino naman yung celebrity idol mo? Di ba natin nasagot yan I think I'm gonna go with Hayley Williams. Uy. Oh my God. Sino yan? Hindi ko kilala yun. Siya yung main vocalist ng Paramore. Ay! Okay, kilala ko siya. So yun, like growing up, I grew up in Paramore. Sobrang solid, pre. Like, nanay ko, kuya ko, ate ko. Fanboy kami ng... Fanboy siya, fangirl kami ng Paramore. Like, paglaki ko, nung lumaki ako, is like, ayun, laging nagbablast sa bahay namin is Paramore. Tapos, tuwing babiyahe kami ng mahaba, Paramore. Parang alam mo yun, like, lumaki siya sa akin hanggang idol ko na rin sila. Halimaw pa yung ate mo kumanta. So, nag-stick talaga sa'yo. So, ano naman yung parang origin story mo, pre? You know, what made you want to sing? What made you want to perform? Sa pilitan ba? Gusto mo rin? Kupal ka? Ako kasi, pre, sobrang nagsisik ako ng validation sa mga lahat ng bagay. Tapos the fact na ang dami ko nakukuha ang validation from singing, it fuels me. It's free. Oh my goodness, it's free validation. That's why, ayun, like, sobrang hilig ko sa validation, pre. Like, alam mo yun na, parang, parehag kasi ako parehag ako. Totoo. Parehag ako, pre. Kaya, lahat naman tayo. Ayun, ang sarap lang sa feeling na parang idol ka nila. Tapos, yun lang. Yun basically. Like, parehag so, ako. nung bata pa lang, pre, parang, yun na yung goal mo. Hindi sa, or meron rin yung passion. Tsaka isa rin, pre, like, meron rin ba yung passion? May passion. Like, syempre may passion. Hindi mo naman gagawin ng isang bagay kung walang passion, di ba? Pero, in the end of the day, malaking bagay. Hindi ka naman magpo-perform kung ayaw mo ng attention. Kung ayaw ko ng attention. Gusto ko ng attention. Kaya nga punta ng Pisay Parehag ako
Yabang lang. Yabang lang. Ayun, pre. Paano mo, ano ganun siguro ang masasabi mo, pre? Sa mga may feeling nila, meron silang burning passion inside, pero nahihiya sila umalis. Nahihiya sila mag-perform. Kasi syempre meron ka rin, may point ka rin ng gano'n nung sa buhay mo. Syempre, kung may mga tao talaga na ayaw mag-perform and gets ko naman yun. Pero like, ayaw mo bang isipin na maybe ang boses mo is for someone, alam mo, maging inspiration for someone else. Kasi like, malay mo, yung boses mo is parang maging effect nung naging effect ng ate ko sa akin, diba? So what if, ayun lang, ayaw mo ba ng chance para mag-inspire din ng someone to sing, diba? Like, ayun. Sige. Andun naman tayo sa alternate side. Anong masasabi mo naman, pre? Sa mga gusto mag-perform, pero hindi gano'n kagaling kumanta. Practice lang talaga. Wala namang, like, walang boses na pangit. Boses na pangit. Marami kang maririnig na pangit na boses, pero magaling kumanta. Actually, hindi. Walang pangit na boses talaga. Sadyang maraming, hanapin mo lang yung right tone or, hanapin mo lang yung tamang mong tono. Tapos yun, pansinin nyo, ang daming weird na voices, pero diba ang gaganda? Usually pagka nakikinig tayo ng songs, mabigay ka ng isa. Sino ba? Nag-isip nga ako eh. Si ano, pre? Weird na song. Si Mac DeMarco, para sa akin. Mac DeMarco. DeMarco ba? Hindi ko alam, pre. Yung, basta yun. Tapos meron rin naman yung sa opposite side of the spectrum na sobrang galing kumanta lang. Sobrang ganda lang talaga ng boses. Ay, tapos, alam mo, pre, kung sino? Sino? Isang top of my mind. Si Ariana Grande. Maganda nga boses niya. Maganda boses niya ba, pre? Ayun kasi yung thing sa akin eh. Para sa akin, walang pangit na boses. Ay, totoo. Pero, ano ba? Objectively speaking nga, pre. Medyo, maraming hindi pleasant voice, pero maganda. Alam mo ba yun? Gets mo yun? Kasi, maraming tenga na maraming boses. Maraming boses na masarap sa tenga, kahit hindi sila mag-try. Pero, iba kasi ang maganda sa masarap sa tenga eh. Kaya marami talagang, like walang pangit na boses, usually. Pero meron rin talaga, pre, yung mga God-given lang talaga. Yung mga unti lang na try, halimaw na talaga. Si Nicole Kalahi, pre. Idol. Oh my goodness. Shout out, ate, idol. Like, yun yung mga boses na minsan mo lang makikita sa buhay, maririnig sa buhay. Diba, pre? Parang sobrang lucky mo na. Tas hasang-hasa pa, no? Hasang-hasa pa. Shout out for carrying the dumbbells. Shout out Datu 2023 choral performance. Nasa notes ko yun. Pero pre, paano nga talaga yun nag-start? Kasi nung grade 7, hindi ka naman ganun ka-performerist eh. Ako pala, hindi ko pala nasabi. Nag-perform ako ng choral nung grade 7 pala. Ulol! Sultan ako. Oo, kasama ko sila Sean. Ganun. Hindi ko maalala, pre. Ayun. So, may background talaga ako. Like, hindi man sa Pisay, outside Pisay. Like, nung LM. Before pa, syempre, before pa. Pero, ayun pre, yung kunwari, hindi ka naman yung tipong, alam mo yung sa grade 7 ngayon? Yung halimaw. Hindi ako ganun. Hindi naman ako ganun. Ayun pre, most na mga batang singers, hindi pa ganun kaganda yung boses, pero magaling sila kumanta. Magaling sila kumanta. Tsaka mataas, alam mo yung pagbata ka, mataas yung boses mo. Kaya, ayun. Like, kung ma-open ka, kung bata ka pa lang, maganda kasi masasanay mo na yung mga technique ganun. Pero, it's never too late no. Grabe. Yun siguro pre, sure ball turo sa anak yun, no? No? Pag ganun. Dapat pre. Kasi hindi lang singing application nun malay mo.
Kunwari kung gusto mag-instruments. Pero alam mo yung malungkot dyan, pre. Oh. Ako, kumanta ako kasi like, gusto ko naman, tsaka mahilig talaga ako sa music. Parang pero, pipilitin mo kasi. kung pipilitin mo kasi na hindi naman talaga niya hilig. Oo. Pangit rin na dahil ganun yung upbringing niya sa music is ayaw niya na pag later on in life, diba? Mga napipilitan maging magaling. Yung mga nakikita mong Chinese ay na ayaw. Your Lie in April. Shout out Your Lie in April. Ito yung mga depressed na nagpa-piano. Shout out Your Lie in April. Ayun, pre. What would you choose, pre? A life with the mundane or a life with the plenty embarrassments but you are a performer? Of course. Safe route or would you like to go to the Gambay? If I have the safe route, I would choose that. But you're parayag. I'm parayag and I like the clout. I have no regrets, to be honest. Yung safe route pre, like kanta-kanta ka lang sa gilid. Hindi ka magpo-perform. Pero ang sarap ng validation. Hindi ko mag-give up yung validation na yan. Praise me with your statements. Keep the words coming. Keep the words coming. Pero pre, ganun lahat ng performer. Given yun. Dapat meron kang ganun. Kasi, siguro sa mindset ko lang, ba't ka pa nagpa-perform kung ayaw mo rin palang magandaan sila sa boses mo, diba? Diba? Parang... Sa pilitan? Oo. Ba't ka napilitan in the first place? Pwede ka namang tumakbo kung ayaw mo talaga lang. Yun pre, final message na lang siguro. Final message mo. Sa... Ano ba? Hindi ko alam. Final message, pre. To whom you want to give a final message to? To the people out there na natatakot, ganun. Huwag kayong matakot, pre. Kung pangit yung boses mo, tapos nasa passion mo talaga yung pagkanta, hindi ka naman record mag-perform eh. Pero kung gusto mong mag-perform, pre, practice lang. Walang pinanganak na... may mga pinanganak na magaling kumanta, pre. Pero... Walang pinanganak somewhere, na hindi magaling kumanta. Wala yun. Wala yung option na yun. Walang pinanganak na hindi maganda boses para sa akin. Except kung wala kang boses, diba? Ganun. Pero, siguro. Kung everybody starts somewhere. Kaya, ayun, pwede kang mag-start right now. Malay mo. Ikaw yung next superstar dyan, diba? Tapos sa mga people naman na kinakabahan lang, pre, ang sarap ng validation, promise. Gamitin nyo yung fuel para para mag-perform, para ayun yung magsilbing, ayun yung passion ko pala, pre. Ano? Ayun yung passion ko, yung pag-farm ng validation. Clip farming ka. Kaya, kung parehas tayo na ganun, na mahilig sa validation, take the risk. Take the risk. Kasi, pre, kung pangit yung performance mo, makakalimutan nila isang week. Totoo. Makakalimutan nila isang Kailan week. ka pa nakaalala ng bad performance, diba? Pero kung maganda yung performance mo, dati 2023. it will stick with the other people. Naalala ko ba yung lakan? Hindi ko naalala yung lakan. Shots fired. It is not a bad performance. Pero, naalala ko lang talaga yung dati 2023. The fact na kung may chance na sobrang ganda nung performance mo, hindi man mag-stick sa other people, mag-i-stick yun sa'yo for the rest of your life. Ay lang. Okay. Maraming salamat, Albrix Hungriano. Thank you for having me. This has been The Boys After Dark. Thank you. Good night. Hey!